kasalukuyang henerasyon. Ang pangalang Chichay ay maaaring unang iugnay sa karakter na ginampanan ng aktres na si Catherine Bernardo sa tanyag na seryeng pantelebisyon na Got to Believe. Subalit para sa mga naunang salinlahi, ang orihinal na Chichay ay isang institusyon sa sarili nitong karapatan, isang klasikong komedyana na ang natatanging talento ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa entablado, pelikula at telebisyon sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang buhay at karera ay isang salaysay ng pag-angkop, pagbabago, at ang pambihirang kakayahang gawing sining at lakas ang mga katangiang itinuturing ng iba na kahinaan. Mga unang taon at pagsibol sa entablado, si Amparo Robles Custodio na habang buhay na makikilala sa kanyang pangalan sa entablado na Chichay ay isinilang noong ika-21 ng Enero, 1918 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang ama, si Jose Pacifico Custodio, ay isang manggagawa sa Pantalan, habang ang kanyang ina, si Maria Robles, ay nagmula sa Bulacan. Sa murang edad, ipinamalas na niya ang hilig sa pagtatanghal. Bilang isang teenager, sinimulan niyang tahakin ang landas ng show business. Una bilang isang mga awit at mananayaw sa chorus line. Isang karaniwang panimula para sa mga nagnanais pumasok sa industriya ng aliwan noong panahong iyon. Sumali siya sa Samahang Antonieta bilang isang mga awit kasama ang kanyang kapatid na si Iluminada. Ang kanilang pagsasama ay nagpatuloy sa mas malalaking entablado. Nang magsimula siyang kumanta sa mga stage show, napasama rin siya bilang chorus dancer sa mga palabas ng vaudeville, isang tanyag na uri ng pagtatanghal na pinagsasama-sama ang pag-awit, pagsayaw at komedya. Dito, naging bahagi siya ng mga produksyon ng isa sa mga pinakamalaking bituin ng vaudeville, si Katie de la Cruz. Ang magkapatid na Amparo at Iluminada ay nakilala bilang The Custodio Sisters, isang karaniwang practice sa mga pamilyang may angking talento sa pagtatanghal. Sa sirkito ng vaudeville, nakilala niya ang isa pang haligi ng industriya, ang pambansang alagad ng sining para sa teatro at musika na si Atang de la Rama. Isang malungkot na pangyayari ang nagpabago sa takbo ng kanyang karera nang pumanaw ang kanyang kapatid na si Iluminada. Dahil dito, si Atang de la Rama mismo ang pumili kay Amparo upang pumalit sa puwang na iniwan ng kanyang kapatid. Kasabay nito ang pagbibigay sa kanya ng bagong pangalan sa entablado, Chichay. Ang pangalang Chichay ay hanggo sa salitang Hapones na Chiisay, Xiaosai, na nangangahulugang maliit o maiksi. Ito ay isang bansag na akmang-akma sa kanyang pisikal na katangian. Sa taas na humigit kumulang 4 na pie 11 pulgada at bigat na 73 libra noong kanyang kabataan, ang pangalan ay kumatawan sa kanyang maliit na pangangatawan. Ang pangalang ito ay mananatili sa kanya sa kabuuan ng kanyang mahaba at matagumpay na karera. Ang pagbuo ng isang komikong katauhan. Ang pagiging komedyana ni Chichay ay hindi isang biglaang desisyon, kundi isang unti-unting paghubog na pinanday ng kanyang mga karanasan sa entablado at ng kanyang mga natatanging katangian. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagpatuloy siya sa pagtatanghal sa mga stage show at budabel. Noong 1945, nagpakasal siya kay Hercules Kulas Sáenz Moya, isang taga-Iloilo na dating assistant director sa Sampaguita Pictures. Biniyayaan sila ng 6 na sariling anak at nag-ampon pa ng 2. Ang kanyang pagiging bungi na nagsimula noong mga panahong iyon ay naging isang di inaasahang biyaya. Sa halip na maging hadlang, ito ay naging sentral na bahagi ng kanyang komikong imahen. Ang kanyang kakulangan sa ngipin, kasama ang kanyang maliit na pangangatawan at garalgal na boses, ay lumikha ng isang karakter na kaagad na minahal ng manunood. Ang kanyang itsura ay nagbigay daan sa isang uri ng komedya na natural,
hindi pilit, at lubos na epektibo. Siya ang naging representasyon ng isang ordinaryong tao na kayang tumawa sa kabila ng mga di-perpektong katangian. Isang mensahe na umaling-aungaw sa masa. Pag-usbong sa pelikula at ang tambalang Chichay Tolindoy noong 1948, sinimulan ni Chichay ang kanyang paglalakbay sa mundo ng pelikula sa pamamagitan ng maliliit na papel. Kabilang sa kanyang mga unang pelikula, ang Itanong Mo sa Bulaklak ng Premiere Productions at Carmen C. Tamiya. Nang sumunod na taon, binigyan siya ng pagkakataon ng Sampaguita Pictures, isa sa mga dambuhalang estudyo ng pelikula noon, na lumabas sa pelikulang Huwag Ka Nang Magtampo. Ito ang naging formal na simula ng kanyang pag-angat sa industriya ng pelikula. Ang taong 1,953 ang nagmarka ng kanyang tuluyang pagsikat bilang isang bituin. Gumanap siya sa pelikulang Goryo at Tekla, kung saan ipinareha siya sa isa pang mahusay na komedyanteng si Tolindoy, Jose Gordo Crisologo. Ang kanilang tambalan ay naging isang phenomenon. Ang kimika ni Chichay at Tolindoy bilang isang magkapareha sa komedya ay kaagad na pumatok sa publiko. Sila ay madalas na gumanap bilang mag-asawa o magkasintahan na may mga nakakatawang problema na sumasalamin sa mga karaniwang karanasan ng mga Pilipino. Ang kanilang mga pelikula ay naging takilya at nagbigay aliw sa isang henerasyon ng mga manonood. Subalit ang matagumpay na tambalan ay biglang naputol nang pumanaw si Tolindoy noong huling bahagi ng dekada 50. Ang pagkawala ng kanyang kapareha ay nagdulot ng malaking takot at pangamba kay Chichay. Pansamantala siyang tumigil sa paggawa ng pelikula, sa kabila ng maraming alok, dahil sa paniniwalang hindi na siya tatanggapin ng publiko nang wala si Tolindoy. Ang panahong ito ng pag-aalinlangan ay nagpatunay lamang kung gaano kalalim ang naging epekto ng kanilang tambalan, hindi lamang sa manonood, kundi maging sa kanya mismo. Ang muling pagsilang, ang imahen ng lola sa kanyang pagbabalik sa show business. Isang bagong Chichay ang isinilang. Ang Chichay na walang ngipin, na may malaman ng katawan, at may boses na mas lalong naging gasgas. Ang mga katangiang ito ang nagbukas ng pinto para sa kanyang pinakakilalang arketipo, ang papel ng isang lola. Noong 1954, sa edad na 36 na taon lamang, ginampanan niya ang papel ng isang matanda at labis na mapagprotektang lola ni Fred Montilla sa pelikulang Bonding. Ang karakter na ito, na nilikha ng batikang comics nobelista na si Mars Ravelo, ay isang malaking hamon. Ngunit sa husay ng kanyang pagganap, nagawa niyang maging kapani-paniwala bilang isang matanda na nagpakita ng kanyang pambihirang galing bilang isang character actress. Ang tagumpay ng Bonding ay napakalaki, kaya't nasundan pa ito ng 2 pelikula kung saan kasama pa rin si Chichay. Ang kanyang pagganap ay naging sukatan para sa mga karakter na lola sa pelikulang Pilipino. Ang tatak ng kanyang pagganap bilang lola ni Bonding ay napakatindi, kaya't makalipas ang 35 taon nang gawin ang remake ng pelikula ng Viva Films noong 1989, siya pa rin ang kinuha upang gumanap sa parehong papel. Sa pagkakataong ito bilang lola ng Bonding na ginampanan ni Jimmy Santos. Ito ay isang testamento sa kanyang walang kupas na pagkakakilanlan sa nasabing karakter. Isang haligi ng Sampaguita at iba pang mahahalagang pelikula, na natili si Chichay bilang isang contract star ng Sampaguita Pictures sa loob ng halos 2 dekada. Sa panahong ito, naging isa siya sa mga pinakamaaasahan at pinakaabala na character actress ng estudyo. Noong 1962, naging bahagi siya ng isa sa mga pinakatanyag na ensemble comedy films sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ang Pitong Atsay. Dito, gumanap siya kasama ang 6 na iba pang kilalang komedyana: Aruray, Mengay, Patsy,
Delay Atay-Atayan, Chuchi, at Elizabeth Ramsey bilang mga rebelding katulong sa isang kantina. Ang pelikula ay naging isang box office hit na nagresulta sa isang sequel ng sumunod na taon. Nagpakita rin siya ng kanyang kakayahang gumanap bilang kontrabida sa pelikula ng Comedy King na si Dolphy at ni Panchito, ang Tansan the Mighty, 1963. Bagamat mas kilala sa mga nakakatawang papel, pinatunayan niya na kaya niyang maging epektibo sa iba't ibang uri ng karakter. Matapos ang kanyang kontrata sa Sampaguita, nagpatuloy siya bilang isang malayang aktres na lumabas sa iba't ibang pelikula ng iba't ibang produksyon. Ang kanyang talento ay kinilala rin ng mga kritiko. Noong 1972, nakatanggap siya ng nominasyon mula sa FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, para sa kategoryang Best Supporting Actress para sa kanyang pagganap sa pelikulang Bilangguang Puso. Isang pambihirang pagkakataon din ang dumating sa kanya nang mapasama siya sa isang Hollywood film, ang No Man is an Island, 1962. Sa pelikulang ito na pinagbidahan ng Hollywood actor na si Jeffrey Hunter, gumanap siya bilang si Ginang Nakamura, kasama ang isa pang Pilipinang actress na si Barbara Perez. Karera sa telebisyon, pagpapatawa sa mas malawak na madla. Tulad ng maraming artista ng kanyang panahon, matagumpay na tumawid si Chichay mula sa pelikula patungo sa telebisyon. Dinala niya ang kanyang natatanging estilo ng komedya sa mas malawak na manonood sa pamamagitan ng iba't ibang palabas. Mula 1962 hanggang 1972, naging regular siyang bahagi ng sikat na variety show na The Nida Nestor Show, na pinangungunahan ni Nida Blanca at Nestor de Villa. Sa mga skit ng palabas, nagdagdag siya ng katatawanan at kasiyahan. Naging bida rin siya sa sarili niyang palabas sa telebisyon, ang Ginang Milyonarya, 1973 hanggang 1975, kung saan nakasama niya si Rudy Manlapas bilang kanyang mapagkamaling driver. Gumanap din siya bilang biyenan ni Pancho Magalona sa Ang Biyenan Kong Mangkukulam at bilang isang makalumang lola ni Bing Pimentel sa Ang Lola Kong Baduy, 1977 hanggang 1978. Sa mga sumunod na taon, naging pamilyar na mukha siya sa mga sitcom. Gumanap siya bilang Aling Puring sa Kaluskus Musmos, 1978 hanggang 1981, at bilang si Inchang sa Dalawa, plus dalawa ay Katumbas ng Gulo, 1982 hanggang 1986, kung saan nakasama niya ang mga batang bituin noon na sina Vic Soto, Maricel Soriano, and Herbert Bautista. Ang kanyang imahen bilang lola ay muling nabigyang buhay nang gampanan niya ang ikonikong karakter na si Lola Basyang sa pelikulang Mga Kwento ni Lola Basyang, 1985, sa ilalim ng Regal Films. Ang kanyang huling palabas sa telebisyon ay ang Chicks to Cats noong 1987, huling kabanata at pamana sa dekada 80. Sa kabila ng kanyang edad, nanatili siyang aktibo at hinahangaan. Nakasama siya sa mga pelikula ng mga pinakamalalaking bituin ng panahong iyon, patunay ng kanyang katayuan bilang isang iginagalang na veterana sa industriya. Kabilang dito, ang Yakapin Mo Ako, Lalaking Matapang, 1980, ni Vilma Santos. Darling, Buntis Ka Na Naman at Totoo Ba Ang Tsismis, ni Nora Aunor. Forgive and Forget, 1982, ni Sharon Cuneta. At No Retreat, No Surrender, Spoof, si Commander Asterisk, 1987, nina Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Ang kanyang huling pelikula ay ang Chetae, Ganda Lalaki, noong 1991.
Si Chichay ay pumanaw noong ika-31 ng Marso, 1973, sa edad na 75. Ang pamana ni Amparo, Chichay Custodio, ay higit pa sa kanyang mga pelikula at palabas sa telebisyon. Ang kanyang naging lagda sa showbiz, ang pagiging isang maliit na babae na may malaking talento, na may garalgal na boses at kulang sa ngipin, ay isang aral sa pagtanggap sa sarili at paggamit ng mga natatanging katangian upang magtagumpay. Ipinakita niya na ang tunay na sining ng komedya ay hindi nangangailangan ng perpektong itsura, kundi ng isang pusong handang magpatawa at isang talinong kayang gawing ginto ang anumang ibigay ng buhay. Mula sa entablado ng vaudeville hanggang sa silver screen, si Chichay ay mananatiling isa sa mga pinakamahal at hindi malilimutang mukha ng komedyang Pilipino.